Masisira ba ang buto mo sa ginagawa mong ehersisyo ngayon? Naitanong mo na ba sa sarili mo yan habang pinipilit mong maging aktibo sa araw-araw? Kadalasan ang kagustuhan nating maging malusog ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay na akala natin ay tama. Ngunit sa bandang huli pala ay mas nakakasama pa sa ating katawan lalo na kung tayo ay nasa edad 60 pataas. Marami sa atin sa pagnanais na manatiling malakas at aktibo ay nagkakamali sa pagpili ng uri ng ehersisyo. Ang hirap, di ba? Kapag lumalampas ka na sa edad 60, hindi na lang basta-basta ang paggalaw. Ang mga kasukasuan natin ay hindi na kasing lakas ng dati at ang mga buto ay mas marupok na rin. Nakakalungkot isipin na minsan ang pinipili nating gawin para sa ating kalusugan ay siya pa palang nagiging sanhi ng matinding sakit o worst, pagpapaikli ng ating buhay. Maraming matatanda ang napipilitang huminto sa kanilang mga gawain dahil sa injury na nakuha nila sa maling ehersisyo. Pero may paraan para iwasan ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 uri ng ehersisyo na dapat mong iwasan dahil delikado ito sa mga edad 60 pataas. At bibigyan din kita ng 3 ligtas at epektibong alternatibo na makakatulong sa iyo na manatiling malakas at malusog ng walang takot na masaktan. Manood ka hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibubunyag na siguradong ikagugulat mo. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa mga ehersisyong kailangan natin pag-ingatan, lalo na kung ang edad mo ay 60 pataas. Ang una sa listahan, at marahil ito ang pinakakaraniwan at pinakamadaling gawin ng marami, ay ang high-impact exercises. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito yung mga ehersyong may malakas na puwersa o impact sa ating mga kasukasuan at buto tuwing tumatalon ka, tumatakbo, o basta anumang galaw na biglaang binibigyan ng puwersa ang mga tuhod, balakang at gulugod. Naisip mo siguro ang jogging o running. At tama ka, marami pa rin na nakikita natin tumatakbo sa park na dating gawin nila nung bata pa sila. Pero ang totoo, ang paulit-ulit na pagtakbo lalo na sa matitigas na kalsada o sa simento ay nagdudulot ng matinding stress sa ating mga joints. Sa bawat hakbang, mayroon kang impact na 3 hanggang 5 beses ng bigat na niyang patawan na direktang sumasalo ang iyong mga tuhod at bukong-bukong. Isipin mo kung ikay may timbang na 60 kilos, ang bawat hakbang ay parang 180 hanggang 300 kilos na bigat ang dumadagan sa iyong mga kasukasuan. Hindi ba nakakatakot? Hindi lang tuhod ang apektado rito, kundi pati na rin ang balakang at gulugod. Kung meron ka ng signs ng osteoarthritis, ang pagtakbo ay mas lalong magpapalala sa sakit at pamamaga. Ang cartilage na nagsisilbing unan sa pagitan ng mga buto ay unti-unting kumikinis at nawawala habang tayo ay tumatanda. Kaya kung tatakbo ka pa rin, parang pinapabilis mo ang pagkalagas ng unan na yon na nagresulta sa direktang pagdikit ng buto sa buto na masakit at mahirap gamutin. Sa halip na magdulot ng ginhawa at kalusugan, nagiging sanhi pa ito ng matinding kirot at posibleng permanenteng pinsala. Hindi rin lang pagtakbo ang high-impact exercise. Kasama rin dito ang pagtalon tulad ng jumping jacks o kahit simpleng pangtalon-talon sa ehersisyo. Ang mga biglaang galaw na ito ay mapanganib din dahil sa risk ng pagkadulas o pagbagsak. At alam naman natin, ang pagkabali ng buto, lalo na sa balakang, ay isang malaking problema sa mga matatanda na mahirap na gumaling ng buo at madalas ay nadudulot pa ng iba pang komplikasyon. Kaya kung dati kang mahilig tumakbo o tumalon, siguro panahon na para pag-isipan ng pagbabago ng iyong routine. Ang layunin natin ay maging malusob, hindi masaktan. Ang mahalaga ay ang sustainability ng iyong ehersisyo na magagawa mo ng pangmatagalan ng walang pinsala. Noyon na naintindihan na natin ang panganib ng high-impact exercises, dumako naman tayo sa susunod na delikadong ehersisyo na madalas natin makita sa mga fitness gyms o ginagawa ng ilan sa kanilang mga tahanan. At ito ay ang heavy lifting o pagbubuhat ng sobrang bigat. Maraming tao ang naniniwala na ang pagbubuhat ng mabibigat na timbang ay ang tanging paraan para magpatibay ng buto at magpalaki ng kalamnan. Totoo naman na ang weight training ay mahalaga para sa bone density at muscle strength, ngunit ang problema ay nasa salitang heavy o sobrang bigat. Kapag tayo ay edad 60 pataas,
Ang ating mga buto ay hindi na kasing tibay ng dati at ang ating mga muscles at ligaments ay mas madali na masira. Ang biglaang pagbubuhat ng napakabigat na barbell o dumbbell ay naglalagay ng matinding stress sa ating gulugod, balikat at tuhod. Isipin mo ang isang lolo o lola na nagbubuhat ng barbell sa bench press o kaya ay nagpapasa ng mabigat na timbang para sa squats. Ang panganib dito ay hindi lang sa muscles na mapupunit, kundi pati na rin sa discs sa gulugod na pwedeng lumabas o maipit. Ito ay tinatawag na herniated disc na nagdudulot ng matinding sakit na maaring umabot sa binti, pamamanhid at pamhihina. Sa Pilipinas, hindi na bago ang kwento ng mga nakakatanda na nagkaroon ng back pain dahil sa pagbubuhat ng mabibigat. Minsan pa nga sa simpleng pag-angat ng galon ng tubig o isang sako ng bigas sa bahay. Kung hindi pa nga sila nagbubuhat sa gym, ang simpleng pag-angat ng mga bagay na ito ay nagiging problema na. Paano pa kaya kung magbubuhat pa sila ng mas mabibigat na timbang? Bukod pa rito, ang pagtaas ng presyon ng dugo sa panahon ng matinding pagbubuhat ay isa ring malaking alalahanin lalo na sa mga may existing na kondisyon sa puso. Ang pagpigil ng hininga habang nagbubuhat na karaniwang ginagawa para makakuha ng lakas ay nagpapataas ng intrathoracic pressure na nagpapahirap sa puso at maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagbagsak ng presyon pagkatapos. Ang ganitong biglaang pagbabago sa presyon ng dugo ay mapanganib para sa mga taong nasa edad na at maaaring magdulot ng stroke o heart attack. Kaya kung plano mo magsimula ng weight training, huwag kang magpadalos-dalos sa pagbubuhat ng mabigat. Hindi mo kailangan ng malalaking biceps o triceps sa edad na ito. Kailangan mo ng malakas na katawan na kayang gumalaw ng malaya at walang sakit. Sa halip, ang focus ay dapat sa proper form at sa paggamit ng mas magaan na timbang na may mas maraming repetitions. Tatalakayin natin yan sa mga ligtas na alternatibo mamaya. Ang mahalaga ay ang pagpapanatili ng muscle mass at bone strength sa ligtas na paraan. Ngayon na naiintindihan na natin ang panganib ng mabigat na pagbubuhat, dumako naman tayo sa ikatlong uri ng ehersisyo na delikado lalo na para sa atin na nasa edad na at ito ay ang mga ehersisyong may matinding pagpihit o biglaang pagbabago ng direksyon na madalas nating makita sa ilang uri ng sayaw o sports. Ang ikatlong delikadong ehersisyo para sa atin na nasa 60 pataas ay ang mga high-intensity twisting movements o biglaang pagpihit ng katawan. Naisip mo siguro ang mga sayaw na may mabilis na pag-ikot o kaya ay sports na may biglaang pababago ng direksyon tulad ng tennis o badminton. Kahit ang simpleng pagpihit ng baywang sa ehersisyo ay pwedeng magdulot ng problema kung hindi tama ang pagkakagawa. Bakit delikado ito? Habang tayo ay tumatanda, ang flexibility ng ating spine o gulugod ay nababawasan at ang mga discs sa pagitan ng ating mga vertebrae ay mas madaling masira. Ang ligaments at tendons na sumusuporta sa ating mga kasukasuan ay hindi na rin kasing elastic ng dati, kaya mas madali silang mapunit o mapinsala. Ang mabilis at matinding pagpihit ng katawan, lalo na kung ang mga paa ay nakakapit sa sahig, ay naglalagay ng sobrang stress sa lumbar spine o lower back. Ito ang isa sa pinakamadalas na pinagmumulan ng sakit sa likod sa mga matatanda. Ang biglaang pagpihit ay maaring magresulta sa muscle strain, ligament sprain o worst ang pag-rupture ng isang disc. Isipin mo, ang iyong spine ay parang isang tor na binubuo ng maliit na bloke at sa pagitan ng bawat bloke ay merong cushion. Kapag pinihit mo ng mabilis o matindi ang tor, lalo na kung may bigat o puwersa, ang mga cushion na ito ay maaaring mawala sa pwesto o masira. Bukod pa sa gulugod, ang mga tuhod ay nasa panganib din sa ganitong uri ng galaw. Halimbawa, sa paglalaro ng badminton, kung bigla kang pipihit para abutan ang shuttlecock, ang bigat ng iyong katawan ay dumadaan sa iyong tuhod habang nakapihit. Kung ang iyong core muscles ay hindi malakas para suportahan ang iyong katawan, ang puwersa ay didiretso sa iyong mga ligaments at meniscus sa tuhod na pwedeng mapunit. Ang pagkapunit ng meniscus ay masakit at kadalasang nangangailangan ng operasyon. Kaya kung ikaw ay mahilig magsayaw ng Zumba,
na may matinding pagpihit o sumasali sa sports na may mabilis na paggalaw. Mahalaga na maging maingat ka at siguraduhing tama ang iyong form o mas mabuti pa, maghanap ng mas ligtas na alternatibo. Ang mahalaga ay manatiling aktibo ng walang panganib ng pinsala. Dahil lalaman na natin ang 3 delikadong ehersisyo na dapat nating iwasan, na yun naman ay pag-usapan natin ang 3 ligtas at epektibong alternatibo na makakatulong sa iyo na manatiling malakas, malusog at masigla. Ang una sa listahan ng ating mga ligtas na ehersisyo ay ang paglalakad o brisk walking. Simple lang ito, pero napakabisa. Kung ang pagtakbo ay naglalagay ng matinding stress sa iyong kasukasuan, ang paglalakad naman ay isa sa pinakamababang impact na ehersisyo na pwedeng gawin. Ito ay natural na galaw ng ating katawan at halos walang panganib sa injury kung tama ang iyong posture at sapatos. Ang brisk walking ay hindi lang basta paglalakad sa parke na parang nagpapasyal lang. Ito ay paglalakad na may mabilis na tempo na nagpapataas ng iyong heart rate ng bahagya. Hindi ka dapat nakakapagkwento ng mahaba habang naglalakad, pero hindi rin naman kailangan na hinihingal ka. Ang ideal na bilis ay iyong nararamdaman mo na may effort ngunit kaya mo pa rin bumate o magsabi ng ilang salita. Sa Pilipinas, napakaraming lugar para maglakad, mula sa mga parke, sa mga subdivision o kahit sa malls na may air conditioning para iwas sa init. Ang paglalakad ng 30 minuto sa isang araw, 5 beses sa isang linggo, ay sapat na para magbigay ng napakaraming benepisyo sa kalusugan. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng puso at baga, pagpapababa ng presyon ng dugo, pagkontrol sa blood sugar, pagpapababa ng kolesterol, at higit sa lahat, pagpapatibay ng mga buto. Oo, tama ang narinig mo, pagpapatibay ng buto. Hindi mo kailangan ng mabigat na pagbubuhat para magpatibay ng buto. Ang weight-bearing exercises tulad ng paglalakad ay nagpapataas ng bone density dahil sa slight impact na natatanggap ng mga buto sa bawat hakbang. Dahil mas ligtas ito at mas madaling gawin, mas malamang na maging consistent ka sa paglalakad kaysa sa ibang ehersisyo. Kaya, kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa ehersisyo o kung ikaw ay naghanap ng ehersisyo na pwede mong gawin araw-araw ng walang takot na masaktan, ang brisk walking ay ang perpektong panimula. Maglang ka lang ng oras sa umaga o hapon, suot ang komportableng sapatos at lakarin mo ang iyong daan patungo sa mas malusob na pamumuhay. Ang susunod na ligtas na ehersisyo na napakaganda para sa mga edad 60 pataas ay ang swimming o aqua aerobics. Ang swimming at aqua aerobics ay isa sa pinakamagandang ehersisyo para sa mga nakatatanda, lalo na kung meron kang problema sa kasukasuan o kung gusto mong maiwasan ang anumang uri ng impact sa iyong katawan. Bakit? Dahil sa tubig, ang iyong katawan ay nagiging gaan at ang bigat mo ay nababawasan ng hanggang 90%. Ibig sabihin, ang stress sa iyong mga tuhod, balakang at gulugod ay halos wala. Parang lumulutang ka lang habang gumagalaw. Nagsimula ako sa paglangoy noong ako ay bata pa at hanggang ngayon, ito pa rin ang isa sa mga paborito kong ehersisyo lalo na sa init ng Pilipinas. Hindi mo lang binibigyan ng ehersisyo ang iyong mga kalamnan at puso, kundi nakaka-relax din ang paglangoy at ang pagiging nasa tubig. Ang aqua aerobics na kadalasang ginagawa sa mababaw na bahagi ng pool ay masaya at engaging din. Sa Pilipinas, maraming public at private pools na nag-aalok ng mga klase ng aqua aerobics. Ito ay may kasamang musika at ginagabayan ng instructor kaya hindi ka maboboring. Ang mga galaw sa tubig ay nagpapalakas ng iyong mga kalamnan at nagpapataas ng iyong flexibility ng walang bigat. Halimbawa, ang paggalakad sa tubig o ang paggawa ng mga simpleng galaw tulad ng leg swings at arm movements ay nagbibigay ng resistance na natural na nagpapalakas ng iyong katawan. Ito ay parang lightweight training na walang dumbbells o barbells. Bukod pa rito, ang swimming ay isang full body workout. Pinapalakas ito ang iyong puso, baga at lahat ng malalaking grupo ng kalamnan sa iyong katawan. Ito ay mahusay para sa cardiovascular health, pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon. At dahil nakakapagpahinga ka sa tubig, mas madalas mo itong magagawa ng walang pakiramdam na sobrang pagod. Para sa mga may arthritis o fibromyalgia, ang paggalaw sa tubig ay nagbibigay ng ginhawa at nagpapababa ng sakit.
Ang mainit-init na tubig sa pool ay nakakatulong din para ma-relax ang mga muscles at kasukasuan. Kaya kung may access ka sa swimming pool, subukan mong maglangoy o sumali sa aqua aerobics class. Hindi lang ito masaya, kundi napakabisa rin para sa iyong kalusugan. At ngayon, para sa huling ligtas na ehersisyo na makakatulong sa iyo na manatiling malakas at balanse, pag-usapan naman natin ang Tai Chi. Ngayon, dumako na tayo sa panghuling ehersisyo na napakaganda para sa mga edad 60 pataas. Ang Tai Chi. Marahil ay nakita mo na ang mga grupo ng mga matatanda na gumagawa ng mabagal at graceful na mga galaw sa parke o open spaces. Ito ay Tai Chi, isang sinaunang Chinese martial art na kilala sa kanyang health benefits, lalo na sa pagpapabuti ng balanse, flexibility at kalmadong isip. Sa Pilipinas, unti-unti nang dumarami ang mga nag-ensayo ng Tai Chi at makakakita ka na ng mga klase sa mga komunidad o fitness centers. Ano ang ginagawang espesyal ng Tai Chi? Ang bawat galaw ay isinasagawa ng dahan-dahan at may kontrol na nakatutok sa paghinga at sa koneksyon ng isip at katawan. Walang biglaang galaw, walang high impact at walang strain sa mga kasukasuan. Ito ay perpekto para sa atin na may edad na dahil nakakatulong ito sa pagpapalakas ng mga core muscles na mahalaga para sa balanse. Ang pagpapabuti ng balanse ay isa sa pinakamalaking benepisyo ng Tai Chi para sa mga matatanda. Habang tayo ay tumatanda, ang ating balance ay natural na bumababa na napapataas ng risk ng pagkahulog. At alam naman natin, ang pagkahulog ay maaring magdulot ng seryosong injury tulad ng pagkabali ng buto na pwedeng mapabago sa kalidad ng ating buhay. Ang Tai Chi ay nag-eensayo ng coordination at stability na nakakatulong sa iyong maging mas matatag sa iyong mga paa. Bukod pa sa balanse, pinapabuti din ng Tai Chi ang flexibility ng iyong mga kasukasuan. Ang mabagal at tuloy-tuloy na paggalaw ay napapahaba at napapalakas ng mga muscles at ligaments na napapagaan ng mga stiff joints at nakakabawas ng sakit sa arthritis. Hindi lang yan, nakakatulong din ang Tai Chi sa pagbabawas ng stress at pagpapabuti ng mental clarity. Ang nakatutok na paghinga at ang flow ng mga galaw ay parang meditating in motion na napapababa ng cortisol levels at napapataas ng overall sense of well-being. Kung ikaw ay may problema sa pagtulog, ang regular na pag-iensayo ng Tai Chi ay maaari rin makatulong para magkaroon ka ng mas mahimin na tulog. Kaya kung gusto mong mag-ehersisyo na nakakapagpabuti ng iyong balanse, flexibility at mental health, ang Tai Chi ay ang perpektong pagpipilian. Hanapin mo ang mga classes sa iyong lugar o maghanap ng online videos na may magandang instructor. Huwag kang magatubiling subukan ito. Kaya mga kapamilya, tandaan natin ang mahahalagang aral na ating napag-usapan ngayon. Iwasan natin ang mga delikadong ehersisyo tulad ng high-impact exercises na nagdudulot na matinding stress sa ating mga kasukasuan. Ang heavy lifting o pabubuhat ng sobrang bigat na maaaring makasira sa ating gulugod at puso. At ang mga high-intensity twisting movements na napapataas ng risk ng injury sa tuhod at likod. Sa halip, yakapin natin ang mga ligtas at epektibong alternatibo na nagbibigay ng parehong benepisyo ng walang panganib. Ang paglalakad o brisk walking ay simple ngunit makapangyarihan para sa puso, buto at pangkalahatang kalusugan. Ang swimming at aqua aerobics ay nagpapalakas ng buong katawan ng walang impact, perpekto para sa mga may joint pain. At ang Tai Chi ay isang mahusay na paraan para mapabuti ang balanse, flexibility at mental peace. Hindi ba at nakakatuwa na may mga paraan pala para manatiling malakas at malusog na hindi na kailangan tong magsakripisyo ng ating kaligtasan? Ang bawat hakbang, bawat galaw at bawat paghinga na tama ay malaking tulong sa ating paglalakbay patungo sa isang mahaba at malusog na buhay. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas o pinakamabilis. Ito ay tungkol sa pagiging consistent at matalino sa pagpili ng ehersisyo na angkop sa iyong edad at kondisyon ng katawan.
Ang maliit na pagbabago sa iyong ehersisyo routine ay maaaring magdulot ng napakalaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan sa darating na mga taon. Hindi mo kailangan maging atleta para maging malusog. Ang kailangan mo lang ay ang kagustuhang maging maingat at ang kaalaman kung paano. Kung mayroon kang karanasan sa mga ehersisyong ito, o kung mayroon kang sariling ligtas na ehersisyo na ginagawa mo, ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong mga kwento at matuto mula sa iyo. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na naghahanap din ng gabay. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like at i-share mo sa iyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin mo ay makikinabang din dito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful tips at kaalaman tungkol sa kalusugan para sa ating mga nakatatanda. Ang iyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa akin para magpatuloy sa paggawa ng mga ganitong klase ng content. Kaya tara na, maging aktibo at maging matalino sa iyong mga pinipiling ehersisyo. Patuloy tayong gumalaw, patuloy tayong matuto, at patuloy tayong mabuhay ng buong buo. Mabuhay ka. Live your best life at every age.